Magandang araw! This is Jewel at ako ang inyong makakasama sa inyong bagong Go To Weekly News Recap to stay in the loop. Balikan natin ang mga balita nitong nagdaang linggo. Nasa 27 katao na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng private landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City as of 9:36 ngayong araw. Bunsod nito, isinailalim na sa state of calamity ang Cebu City nitong Martes. Formal na ring ipinatigil ng DENR Central Visayas ang operasyon ng Prime Integrated Waste Solutions Incorporated, ang operator ng naturang landfill. Sa panayam ng DZXL News kay Cebu City Council Committee of the Environment Chairman Councilor Joel Garganera, ipinahayag nito na dapat managot ang DENR at Environmental Management Bureau sa pagguho ng landfill, maging ang pribadong kumpanya na nagmamay-ari nito dahil hindi umano ito sumunod sa umiiral na environmental laws. Samantala, tiniyak din ni Pangulong Bongbong Marcos na may mananagot sa naturang pagguho kasabay ng pagpapaabot nito ng pakikiramay at tulong sa pamilya ng mga nasawi. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search, rescue, and retrieval operations sa siyam pa na nawawala. Inilabas na ng korte ang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 17 iba pa na itinuturong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Agad na naaresto nitong Miyerkules ang 17 sangkot na binubuo ng ilang pulis at sibilyan. Ngunit nabigo naman ang mga otoridad na maaresto si Ang nang hindi ito naabutan sa kanyang bahay sa Bagong Ilog, Pasig City at sa kanyang farm sa Lipa City, Batangas. Sa ngayon, nagpatupad na ng heightened monitoring ang PNP sa mga port of exit bilang bahagi ng manhunt laban kay Ang, pati na rin ang paglalagay ng 10 milyong pisong patong sa ulo ng negosyante. Samantala, ikinatuwa naman ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang pag-usad ng kanilang kaso. Ngunit patuloy ang kanilang panawagan na sumuko na si Atong Ang na itinuturong mastermind sa kasong ito. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang paghuli sa puganteng si Zaldico na pinaniniwalaang nasa Portugal. Bunsod nito ay nakikipag-ugnayan na ang DILG sa International Criminal Police Organization o Interpol para humingi ng tulong. Ayon kay SILG John Vic Remulla, humiling na sila ng repatriation ng dating mambabatas para mapauwi ito sa bansa at mapanagot sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Iginiit naman ng Sandigang Bayan ang pagkansela ng passport ng dating mambabatas at mananatili siyang pugante dahil sa patuloy na pagtatago sa kanyang kasong graft at malversation bunsod ng maanumalyang flood control project. Samantala, naghain naman ng not guilty plea ang kontratistang si Sara Diskaya at iba pang akusado ukol sa peking flood control project sa Davao Occidental. Nagsampa na ng kasong libel si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay PCOU Sec Claire Castro sa Balayan Regional Trial Court sa Batangas nitong umaga. Ayon kay Leviste, mali ang sinabi ni Castro na ibinenta niya ang prangkisa ng kanyang solar business dahil ang ibinenta niyang kumpanya ay walang prangkisa. Sa panayam ng DZXL News kay Yusek Castro kaninang umaga, sinabi nito na hindi niya alam kung ano ang pinagbabatayan at hihintayin daw niya kung ano ang kwento ni Leviste. Dumalog si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro sa NBI nitong January 13 para maghain ng report nang makatanggap ng death threat dahil sa kanyang tsakadal remark kay VP Sara. Nagmulaan niya ang banta sa isang Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan na ikinakabit sa dating press secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ayon kay Castro, malinaw na nagpapahayag ng pagbabanta sa kanyang buhay ang naturang post kung saan sinabi rito na saka siya aatakihin kapag wala na siya sa pwesto bilang Palace Press Officer. Maliban dito, minura din siya sa post kung kaya't naghain na ng report si Castro sa NBI dahil nakaramdam umano siya ng takot. Sa ngayon, pinag-iisipan ni Castro kung magsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga nasa likod ng naturang post. Matatandaang sa vlog ni Castro noong January 5, ibinahagi niya ang biniling regalo para sa sarili na tsakadal kung saan inhalin tulad niya rito si VP Sara dahil nagiging kamukha ito umano ng Vice Presidente kapag galit. Muling nangharas ang barko ng China sa mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea nitong January 12. Pilit na hinarang at hinaras ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard ang isang mangingisda ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Bunsod nito, napilitan ang kapitan ng bangka na umiwas na lamang at magpalit ng direksyon, ngunit sinundan pa rin aniya ito ng barko ng China.
Agad namang rumesponde ang PCG sa nasabing bangka at binigyan ng tulong medikal ang kapitan. Kaugnay nito, sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, sa panayam ng DZXL News na bahagyang dumami ang barko ng China sa West Philippine Sea. Muli namang iginiit ng PCG ang patuloy na pagprotekta sa kaligtasan at karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa katubigang sakop ng Pilipinas. Bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos sa UAE nitong Lunes, January 12, kasunod ng imbitasyon ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Unang nakipagkita ang Pangulo sa mga Pilipino roon nitong January 13 sa isang pagtitipon sa Abu Dhabi para sa kanyang one-day working visit. Kasunod nito, pinirmahan ng Pilipinas at United Arab Emirates ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA na layong palakasin ang kalakalan ng dalawang bansa at magbigay oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang kauna-unahang free trade deal ng Pilipinas at UAE. Ilan sa mga napagkasunduan sa ilalim ng CEPA ay ang pagbaba ng buwis sa ilang produkto, lalong pagpapalawak ng mga produktong Pilipino sa pamilihan at panghihikayat na mamuhunan sa bansa. Dahil dito, inaasahang makalilikha ng mga trabaho at magandang kita para sa mga Pilipino kung saan 900,000 ang makikinabang lalo na ang mga OFW sa UAE. Patuloy pa rin na binabantayan ang unang bagyo ng Pilipinas ngayong taon. Naging ganap ng bagyo ang dating binabantayang low pressure area nitong Miyerkules na umaga na pinangalanang Bagyong Ada. As of 12 noon ngayong araw, January 16, nararanasan na ng mga residente sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas ang epekto ng Bagyong Ada. Kabilang sa nakakaranas ng pagbaha at matinding pag-ulan ang Leyte, Agusan del Norte at Camarines Sur. Sa ngayon, naabot na sa higit 5,000 pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas ayon sa datos ng Philippine Coast Guard. Ito ay matapos magkansela ng mga biyahe ang ilang pantalan at maging ang ilang biyahe ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. At yan muna ang mga pangunahing balitang tumatak ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Jewel, keeping you in the loop.